nagsabi sa akin, o sige, labas tayo, kakain tayo na masarap. Sabi ko, hindi. Pag tayo kumain na masarap dito, lalabas tayo ng aeroplano, hindi na tayo babalik. No? Ang desisyon na sa iyo. Hindi ko pwede sabihin sa kanya, bumaba ka na. Kanya yung desisyon. Marami niya siyang nasabing harapin ko to. So, ang sa akin was only to remind him na bumaba ka dito. Hindi, haharapin ko yan. Diretso tayo sa Dubai. Yun ang sa diretso tayo ng So, kaya hindi kami nakababalang, hindi ka kami bumaba ng Dubai. Because he was insistent na bigay kami pagkain, binigyan ng pagkain. Yun, sa kanyang kanin. Hindi ko maubos ito. Bigyan niya yung mga kasama natin. All the while, kalmado siya, nag-iisip siya. Kumusta na kayong mga kasama natin, nakapalik na kaya sila sa Davao. Nag-iisip niya. Ito maganda ngayon. Mga last 15 minutes. Sabi ko, Mayor, rapid primary landing. Boom, malamig nga. Mukhang malamig nga. May pera ka dyan. Sabi ko, meron. Sabi ko, magkano? Sabi ko, $550. Biniro ko siya. Bakit mo kailangan ng pera? 550 Hong Kong dollars. Bakit mo kailangan ng pera? Kukulong ka naman eh. Ay, nga pala. Pati ka siya, nga pa, yung sense of humor niya, nandun pa rin ha. Nga pala kukulong. Hindi. Yung mga kasama natin dito, anak to, pakainin mo na masarap. Saka bilihan mo ng jacket. Bilihan mo kasi napakalamig. Alam mo, ako, hindi ko na naisip yun. Ang naisip ko, ihulog na siya ng lahat sa plano. Pero siya naiisip pa rin yun. Ganon siya. No. Sabi ko sa kanya, hindi naman pwede. Sabi niya, kasuhin mo sila pagdating sa Sabi ko, hindi ko pa alam, Mr. President, kung may mga visa sila. Kala ko ayos na lahat yan. Ayun ang pagkasabi sa akin, pero mukhang wala eh. Ikaw, mukhang nagawa ng paraan yun sa akin. May nagsabi na sa akin, baka mapunang you'll be given, true enough, landing, I was given a 15-day visa. We were led by some ambassador. Yung contingency na yun was led by an ambassador. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. We did not even know the distinction between a diplomatic passport and a visa. Unfortunately. Anyway, ganun siya. Kaya sabi ko, ako, hindi ako nangihinayang sa bahan ito. Itong taong ito. Maski na anong mangyari. Ito ang best friend ng Pilipino. So, nakakapatouch mo. Naiiyak kami. Oo. Nakita ninyo na sa oras na talagang hindi nila alam kung saan sila dadalhin, naisip pa rin niya yung kapakanan ng mga kasamahan niya. And the fact that yung pagiging mindful niya sa nararamdaman ng mga kasama niya, hindi mo mababayaran yan eh. Hindi mo pwedeng tapatan yan. Dahil hindi pansarili lagi yung iniisip niya, hindi niya nga alam kung anong mangyayari sa pupuntahan nila. Kaya talaga palakpakan naman natin ang best friend ng bayan, si Secretary Miguel Guerrero. At syempre, ang pinaka-BFF natin ay si FPRRD. Nakita niyo? Kaya nga talagang hindi lang pala sa bayan siya willing to die. Of course, doon din pala sa mga kasama niya. Sobrang lamig, negative. Ano, sir? Nung dumating kami, 1 degree. Ang suot kong jacket, ganito. Ganito. Ang dami Bilihan mo ng jacket, diretso mo sa bilihan mo na. Lahat yan, bilihan mo ng jacket. Hindi niya inisip na yun ang bubuli sa kanya, yun ang wala. Wala sa kanya.
Alam mo, sir, nag-apply kami ng visa. Sobrang nahirapan kami mag-apply ng visa. Siyempre, when we talk about visa, may mga supporting documents. Dapat pala magpa-kidnap na lang tayo para makapunta kagad tayo sa Europe. Ano? Hindi na tayo magbabayad ng application ng visa, tapos makakapunta pa tayo doon. Iyahatid pa tayo nang hindi tayo magbabayad ng aeroplano. Di po ba? Tapos naging mindful din po si Presidente or si Tatay nung sabi niya, hindi ka na kasi nag-aantay pa ata, may gagamit pa ng aeroplano. Hindi niya alam yung aeroplano yun is FYI para sa mga kababayan natin. Hindi po ito aeroplano hindi po ito aeroplano ng mga nananasyal or mga gusto makarating sa Hague. Private plane po ito. Kung kanino ito, hindi natin alam. Baka mamaya, mas alam niya kaysa sa akin. Di po ba? Kaya tayo, huwag tayo magbulag-bulagan sa katotohanan at maging bili sa mga narinig natin. Totoo man o hindi, i-balance nyo. Or tingnan ninyo kung ano yung totoo. At kung hindi nyo makuha yung totoo, wala pong bayad magtanong. Nung binababa siya sa hagdanan, sa aeroplano, tinanong ko, kaya mo mo. Sabi ko, pupuntahan kita bukas kasi nag-commit sa akin ng ICC, ay bibigay ko saan siya dadalhin, anong ospital, anong telepono, lahat ng pinangako binigay sa akin. Di isa, walang ginawa, walang binigay, parang bahala ka na sa buhay ng bahala, mag-alapan na lang kayo bukas. Which, yun na nga nangyari. Wala kaming ginawa buong araw, kinabukasan, huwag hanapin siya. If dagdag ko lang kasi hindi wala ako doon, kinuwento lang ni ES Bingbong sa akin. So siguro siya na magsabi. But just to give context for us, to remind ES Bingbong what actually happened. Dumating sila Wednesday. The first hearing was set Friday. Kaya nung the whole day following, which is Thursday, as mentioned by ES Bingbong, they were promised about that they will be told about whereabouts of the former president. But apparently, they were not told. That's why the whole day on Thursday, naglibot sila kung saan pupunta. Pumunta sila sa detention, pumunta sila sa hospital, and perhaps si E.S. Bingbong can narrate further about what they did on Thursday. The following day, what we did the whole day was to look for games sa mga tulungan, sa mga ospital, ito siya namin, pinunta namin, wala kaming, lahat sinasabi, wala siya. Nasabihan na lang kami, I was informed at around 8 in the evening na you can see him the following day, tomorrow, at 9 o'clock in the morning, and then at 2 o'clock, meron kayong hearing sa ICC, meron siyang hearing. So, imagine yung worry na hinaharap mo na may hearing bukas, sino nga harap? No? May abogado siya. Asan yung abogado? Unfortunately, hindi available yung abogado. Following day, I want to see him sa kulungan. Hindi ko mix ang feeling ko. Hindi ko alam kung papakita ako ng lungkot o yung usual namin na pag nagkikita. Kunyari nakasimangot pero maya ng konti, tatawa na lang bigla yun ng kung ano na sasabihin. Papasok ko sa kanya. O, kumusta ka na? Ako pa kumusta na? Sabi ko, mabuti ikaw, kumusta ka na? Okay lang. Kumain ka na. Ayaw ko ng pagkain mo. Hindi ko makain to. Sabi ko sa kanya, may tatanungin lang ako tatlong bagay sa'yo. Nabigyan ka ba ng bagong waran? Wala. Nag-serve ng bagong complaint sa iyo, wala. May pinirmahan ka dito, wag mo lang tumating ka, wala. Sige, pwede na tayo mag-usap. Kumain ka muna. And then, tumuturo yung sipon niya. May panyo ka ba? So, meron. Ako kasi, minsan dalawang panyo eh. Nung umalis ako, nung sumakay ako ng aeroplano, napadalahan ako ng 4 na panyo. Gamitin mo lahat ng panyo ko. Sa iyo na lahat ito, maglilinis to. Pwede sa akin na lang ito. Sis, gamitin mo. Then, kumain ka muna. Ayoko ng pagkain mo, ayoko ng cheese. Walang lasa lahat eh. Anong kinain mo mula nung dumating ka? Wala. Pwede ba inumin mo itong gatas? Gatas na gano'ng kalaki. Non-fat milk.
Sinubos na yun. Sabi niya, masarap pala to. Sabi ko, ubusin mo yan. Kailangan mo ng pampalakas. Nabibis ko yung taing, ugot. So yung mga basic foods na kanin ang inaano siya. So, kailangan mo, gahanap tayo ng paraan na mabibigyan ka yan. So, ang muna kong tanong sa kanya, Mayor, ito ba ang pinakamabigat mo na krisis sa buhay mo? Ganun niya yung kamay niya sa akin. Tingnan mo yung kamay ko. Yung kamay niya, puro ano yan, daming gugit. Puro gugit lahat, wala kang mayos. Sabi niya, Bong, ako lahat ng problema na daanan ko. Okay ako. Pero ito pinakamahirap. Sinabi ko sa kanya, hindi. COVID na pinakamahirap. Baliwala ito sa COVID. Hindi mo alam kung anong COVID, hindi mo alam ang kalaban mo, hindi mo alam ang gamot. Ilan ang taong wala. Kapeli, susugan ko lang. Nabanggit ni E.S. Medjotea pagdating nila dun sa The Hague, sinabi niya na wala silang kaalam-alam kung saan dadalhin si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam kung ano yung isang ospital, ano yung contact details. Tama po ba, yes? No? Ang pinangako sa akin na Na lahat. Opo. ibigay lahat. Pero Ibibigay lahat. ano walang binigay? Bakit ho ito importante? Dahil sa ilalim ng ating saligang batas, yung ginawa kay Presidente ay violation yon ng kanyang karapatang pantao, no? Because he was held incommunicado. He was held incommunicado. Ano ba ang meaning nito sa ating saligang batas? Sabi dito, incommunicado, holding a person incommunicado is denying them access to family, counsel, or the outside world during detention, which is in violation of our Constitution. Yan ho ang pinapakita sa atin, itong dinadaanan ng ating dating Pangulo. Binubuklat niya ang inyong mga mata sa karapatan ng isang Pilipino na dapat manaig ang ating saligang batas sa ating pagkatao sa isang simpleng detalye. Nasaan siya nung nandun siya sa The Hague? Pinangako, walang ibinigay, hindi itinupad, saan siya mahahanap? That is, to me, personally, is holding a person incommunicado. Alam mo, masakit doon, nasa aeroplano kami. Ang dami nilang taga-ICC, nangangako sila. Oh, we will give you the address, you will immediately be informed, or we will bring him. Wow, ni isa wala. Pinuntahan ko yung embassy ng Pilipinas. Wala rin silang impormasyon. Taga mo na lang yung kwento, yes. Ano nangyari sa iyo habang nag-aanap ka? Kasi may nagkwento sa akin, marami nagkwento sa akin. Yung mga Pilipino, ano nangyari sa iyo? Ako, pagdating ko pa lang na airport, kumulaps na ako eh. And then, ano ba yun? Right before the hearing, I collapsed. Pero marami. Tapos, PRRD ang concern natin. Maniniwala ba kayo? Isang kasama namin sa aeroplano. Sabi na, sir, asawa ko sir, nasa telepono. Inamuli o ano, inumura ako ngayon. Pagdating namin sa Hague, sir, ang asawa ko, hindi pa ako tinitigilan. Malito ito ginagawa ko. Yan ang sinasabi. Malito itong ginagawa ko. Trabaho lang niya. Trabaho niya. Nakakalungkot, kasi yung nangyari po sa atin pong dating Pangulo sa FPRRD. Sa totoo lang, huwag tayo, di ba kidnapping yun?
malinaw na kidnapping yun. So, kapag once na nagplano ka ng parang pagkuha sa isang tao, tapos hindi mo nilagay sa tamang proseso, marami kang violation na ginawa. Ano ba ang gusto nila talaga mangyari? Ba't nila ginagawa to? Tapos may mga sinasabing may mga taong sasalubong, bibigyan sila ng mga abogado, bla bla bla, from ICC. Sa totoo lang yung pagdakip pa lang nila kay dating Pangulong PRRD sa ating bansa, is hindi na po magiging maganda yung kasunod nun. Dahil kung pwede lang patayin siya sa spot mismo kung kailan siya nakuha. Yun po talaga yung parang nakikita nating plano eh. Walang magandang plano dito. Dahil hindi matatapos ng tama ang isang bagay na hindi tama ang pasimula. Yung palang violation nila sa karapatan ni PRRD, doon palang mali na. Harassment, tapos may na masyadong nagpabibo, nagpa-Jollibee, nagpa-bida-bida. May dadagdag pa ako. Sige po. Hindi pa sila tapos, ha? Pumunta lang kaming anim sa sahig Opo. para to observe the proceedings. Kung ano-ano na pinagsasabi. Dito kami dapat doon, may violation to. Pati kayong right to counsel, binabiolate nila sa bayan natin. Napaka-basic right. Yung nagpo-protekta ng human rights ang nagbabiolate na yun. Tayo pa may kasalanan. Kaysa binisita namin, kaysa pinasila namin para to give some moral support. And yet, pinapa-explain pa yung abogado ngayon kung bakit kami nandoon. Aba, yan ang hustisya na gusto ng kapwa Pilipino gawin sa atin. Malaking bagay rin po yung nangyari, Secretary, kasi kaso nga lang, ang nagdurusa ay si dating Pangulo. Pero parang hindi niya ininda to eh, kasi marami po tayo natuklasan. Baka nga noon pa nangyayari yan, pero wala lang pong naglalakas loob na mabuksan ito dahil nga binubusan na nila yung bibig or hindi nila nakikita ang buhay. So, di ba, kapag once na malamig na bangkay ka na raw, hindi ka na daw makakapagsiwalat ng mga pangyayari. So, maililibig na lang po sa hukay ang katotohanan. And nagkaroon tayo ng isang APRRD na talagang willing to die for our country. And that's the reason why talagang lahat nalalaman na ng mga Pilipino. At nakikita ko po yung pinakamalinaw na mangyayari pa dito kung lahat po tayo ay susuporta, tututok, at hindi po tayo mababayaran ng mali-malitang salapi. Yung paninindigan na pinasimulan ni PRRD, pagpatuloy natin. Nagawa na niya yung role niya eh. So nakita naman natin kung gaano kalinaw yung ginawang pambabalahura sa ating bayan at karapatan. So dapat hindi dito magtatapos ang lahat. So sa lahat ng mga vloggers natin, wake up. Alam ko yung mga nandirito po sa kapihan sa PDP, hindi po ito bayaran eh. Kasi wala naman po kaming pambayad. So sa mga mangilad-ngilad na dati namin mga kasama na nandoon kung saan man, please, kung kailangan nyo ng pera, get it. But huwag yung ibenta ang kaluluwa ninyo kay Satanas para talagang maapi ng kapwa nating Pilipino at mawala yung karapatang pantao na dapat nating pag-ingatan. Secretary Major Dea, kanina po kasi nabanggit po ninyo na dumating po kayo doon na wala po lahat ng pinangako nila, yung mga legal team, yung mga wala po bang sumalubong dahil alam naman po natin na napakalamig ng panahon na dadatnan doon. Alam niyo, napakaraming tao sa labas ng airport. Dapat. Yes. Ang sumalubong. Ako hindi ko na nakita kasi sa ambulansya din ako nilabas. Pero punong-puno ang airport ng Schiphol at saka sa Rotterdam. Inaabangan siya sa kulungan. May tao din doon na nakaabang sa kanya. Maniniwala ba kayo na ako I was confined for almost... During my stay, I stayed there mga 3 months yata. Araw-araw may nurse na pumupunta sa akin. Umaga hapon, tine-check yung voluntary lahat yung punta. Kung pwede lang nilang gawin kay PRRD yung gagawin nila. That's how they came for him. Filipina yon yes. Sabi nyo nag-check sa inyo po. Mga Filipino. Pilipino. So, alam mo nung birthday niya noong March 28, sinasabi dito, 600, 700 lang daw tao sa field, sa park.
Pag nakita ninyo, tsura lang ng Luneta Park sa amin ng Pilipino. Coming from different parts of Europe, ha? You will be surprised. Alam mo, attorney Yvette, parang napansin ko sa lahat ng episode natin, ito yung parang panini. Lahat tayo. Kasi nakikita natin yung katotohanan eh. Just black out tayo eh. Hindi lang ngayon, we are fresh from yung somebody that kasama niya. Yung talagang totoong pangyayari. Dapat ito, malaman ng lahat ng Pilipino. Parang yung sinasabing word na maiya naman kayo, bog-talbog, period. Ano kasi Kapenyan, no? Hindi kasi natin lubos maisip na nangyayari itong mga lapastangan, no, ng karapatan ng isang kapwa Pilipino, lalong-lalo na yung hindi pagkakilala ng kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. At lalong ginawa ito sa isang dating presidente. Kaya tahimik tayo ngayon kasi hindi nga natin lubos maisip paano nangyari ito at bakit ito napayagang mangyari. Pero there's a personal question for ES that I wanted to ask. That very moment when you landed sa Hague, yung moment na maghihiwalay na po kayo, what was that moment all about and how did you feel? What was the reaction din ni dating presidente nung maghihiwalay na po kayo? Ako, I really felt bad, especially nung dinadala na sila mga pinapababasa ng sabi ko, kaya mong buwa na hagdanan. Sabi, kaya ko po. Sabi niya, bahala ka sa mga kasama mo. Yun yung mga words siya. Hindi pa rin siya eh. Bahala ka na sa mga kasama natin. Ibang klase ito. And as mentioned, I also would like to share, if I may, Penny, you mentioned about the former president being calm. I'd like to invite you to that scene, that video, yung, I like to qualify that. Nagte-tense lang yung room sa Villamor Air Base pagpapasok si Gerald Torre. Otherwise, medyo kalmado, makapagpahinga. Ako, si former president, in a way. Pero pagpapasok si Gerald Torre, there's tension in the room. So in one of those moments, confront na si ES Bingbong by Gerald Torre on the right side of the former president. Wala na after that, he went to my side and siguro nakita niyo na rin, hinihila-hila ako ni Gerald Torre at si Kitty was telling Gerald Torre na huwag hilain yung abogado. So basically, that's medyo tensionado at medyo magulo at that time, no? At that very short moment. But what I would like to share to you is, you revisit that video. And I will ask you, who was the calmest person in the room? Yung tao na pinupuntarya nila. The former president was just looking around what's happening. Never said a word. Kinukumpronta na si ES Bingbong. Never said a word. He went around to my side. Hinihila ako. Never said a word. And finally, yung tumataas na yung boses ni Hanilet, he did not confront Hanilet. He confronted the policewoman. Pwede ba huwag mo na hawakan? Para huhupa yung tension. That tells you something of the man. In such difficult situation, where he is the subject of an illegal arrest, he was calm. Nakakaiyak. Alam mo kung sino yung nakikita natin dito sa pinakita niya yung pagiging restrain niya, and also kapag ka-restrain ng isang tao, that's leadership. Parang si Jesus Christ, hindi nakip sa Garden of, Garden ng Gethsemane. Di po ba? Kasi alam din niya yung karapatan niya. Alam niya yung nilapastangang karapatan ng tao.
na alam niya na may laban siya. Alam niyang may mga violation na naganap at alam niyang pinlano to. So, I think kaya iba na yung abogado talaga eh. Abogado talaga yung ating dating Pangulo. Alam niya yung karapatan niya at pinakita niya sa ating mga Pilipino na kapag ikay kalmado, mas maigi. Napabayaan mo kasi pag pinagplanuhan ka, sabi nga po ng tatay ko, anak, ayan, ang dami mong kandado sa bahay. Alam, maniniwala ka ba na kahit 1,000 kandado yan ay pabubuksan yan at mapapasok ka? Sabi ko, paano? Eh, ang daming kandado niyan. Kasi kapag pinagplanuhan ka, it will happen. Kaya always pray. At yan nga, ang nangyari. At isa to sa nakikita kong dapat tutukan nating mga Pilipino na hindi to pwedeng mangyari basta-basta kung hindi pinagplanuhan. Tama po ba? So moving forward, gusto ko marinig po si Secretary Major Bea, no? Kasi po, sa aeroplano, kitang-kita natin sa mga paunti-unting pagpapadala sa atin ng information. Alam ko, nare-remember nyo yon. Kasi tulad ko, nakasubaybay ako. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari. Pwedeng ihulog na lang sa aeroplano yan, di ba? Kasi grabe, killer mind lang ang pwedeng magplano ng ganito para po sa ating pong former president. Secretary Major Bea, what happened po during the flight? How did former President Duterte respond to the situation and what was your role while kasama niyo po siya sa aeroplano? Alam niyo yung biyahe yun, it took us almost 27 hours. 9 hours Manila to Dubai. We had a stopover of 7 hours sa Dubai. Kasi hindi sila pari-pari ng Dubai. And then from Dubai to Netherlands, 8 hours. Alam mo, during that time, sa isang aeroplano yun, doon ko nakita lahat na ang buong pagkatao ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakasama ko for the last 6 years. He was very calm. Naasikaso na kami. Upo na kayo dyan, kumain na kayo. Sabi ko walang makain. Ang pindalang pagkain apat na supot na McDonald's yata. We had to eat that during our flight except when we arrived in Dubai. Almost 4 hours after, nagpadala sila ng isang platong kanin na sinabi namin kainin mo na lang lahat ito kasi gutom na gutom ka. I think yun ang huling kanin na nakain niya. Ang ganda. Pagtitira ako ng iba para sa ibang kasama natin. Yung pa rin nasa isip niya. During the flight from Manila, ako naman, during that flight, hindi ko alam anong gagawin ko kasi nangako si General Torres. Pagdating doon, maayos na lahat. May mga visa na kayo, may mga hotels na lahat. Ganun ang representation, ha? Only to find out kung nasa area na kami, sinabi na kami, wala kayong visa. Bahala kayo sa buhay, parang bahala na kayo sa buhay ninyo. Pati kayo mga nanghuli, ha? Yung dalawang polis. Tatlong polis na kasama. Isang nurse, isang doktor, yung security niya, dalawa, yung PRID, ako. Lahat, kompleto na daw, pagdating mo, all arranged. Pagdating ko, nung tinanong ko, may visa na ba kami? Wala. Ako, nung pagsabi pa lang sa akin, na walang visa, sabi ko, asikasuhin yung at the very least yung visa ko kasi hindi ko pwedeng iwanan ng So nagawa naman ng paraan na when we arrive, naayos yung visa ko except lahat ng mga kasama ko na hindi nabigyan ng visa. Kaya during the flight, natutulog lang siya. Kumusta na kayo? Nakatulog ba kayo? Ikaw, mas kanina ako nakatulog. During the 27-hour flight, siguro natulog ko 3 hours. Ang kinain ko, 4 na pirasong Oreo biscuits. 4 na gano'n. Wala akong gano'n kumain, ang iniisip ko yung mga kasama. Nakausap ko naman yung mga kasama ko, dalawa lang yung sila. Pag may TRO, bumalik tayo. Mukhang umukay naman sila. Pangalawa, pagdating ng Netherlands, dalahin natin sa ospital si Presidente. Nakita niyo naman ang itsura. Kailatang yun siya.
I have pictures of nung natutulog siya karoon. Akin na yun. Tanong lang siya ng tanong, malayo ba tayo? Ayun, nasa Dubai kami, hindi siya mapakali. Pinausap ko siya, Mayor, hindi ko alam ano oras tayo makakalis dito. Gusto mo bang bumaba dito? I asked him 7 times. Ang sagot niya sa akin 7 beses, haharapin ko ito. Isang beses lang siya medyo